Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 351 hanggang Kabanata 360. Kabanata 351. Hindi pwede. Ang young Master Wilson ay nasa hustong gulang na, at ang isang lalaki ay dapat palaging tumyupad sa kanyang salita, hindi ba? Nagsalita si Jack nang hindi napigilan ang kahihiyan ng kausap, ngumisi. Tama iyan. Maliban na lang kung aminin mo na hindi ka lalaki kundi dating o babae. Hindi namin hahayaang dumaustas ito. Tumanggo din ang nasisiyahang si Tanya, nakahalukip-kip ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib nang marinig niya ang kanilang pagsuway. Young Master Wilson, nakipagpustahan ka lang kay Jack dahil akala mo bago lang siya dito, kaya hindi siya sanay sa mga bato sa pagsusugal. Hindi ka ba nahihiya ngayong natalo ka sa isang rookie? Higit pa rito, tinatanggihan mong tanggapin ang iyong utang ngayong natalo ka. Hindi naman magiging maganda kung may lumabas na salita, di ba? Bakit napakasakit mong tauhunan? This time, si Ivan naman ang humakbang at ninisyan si Wilson. Hindi na nang-ahas ang mga bodyguard na gumawa ng kahit isang ingay. Ang pamilya Drake ay isa sa mga pinakatanyag na aristokratikong pamilya, wala silang posisyon para takutin o ay bully si Tanya Drake. Ito ay halos tulad ng pagpirma sa kanilang mga sertipiko ng kamatayan. Sino ang nagsabi na ako ay isang masakit na tauhunan? Nagdikit ang ngipin ni Young Master Wilson. Inaamin ko ang pagkatalo ko, deklare niya. Shock-rippled sa karamihan ng tao. Hindi nila inaasahan na ganoon kadaling sumuko si Young Master Wilson. Gayunpaman, ito pa rin ang natural na kurso ng pagkilos. Ang mga taong nakatayo sa harapan niya ay hindi ordinaryong tao, ngunit mula sa pamilya Drake. Hindi niya kayang tumayo laban sa kanila. Ang kanilang bodyguard naman ay napakalakas ng loob na tumayo at harapin si Young Master Wilson. Hindi ba natakot ang binata na magtanim ng sama ng loob sa kanya ang Young Master? Walang inaasahan ang ngingiti si Young Master Wilson. Gayunpaman, medyo masakit ang tuhod ko dahil sa rayuman nitong 2 araw, sabi niya. Paano kung ipagawa ko ito sa aking bodyguard? Hindi man lang nagabalang pag-isipan ito ni Jack. Don't tell me na ipapadala mo ang bodyguard mo bilang substitute mo kapag ikinasal ka na. Pang-aasar niya, may ngiti sa mukha niya. Ikaw, galit na galit si Young Master Wilson kaya nabura ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Galit na galit siya kay Jack kaya gusto niyang sabihin sa sarili niyang mga bodyguard na bugbugin siya hanggang sa maging itim at bughaw. Ang swerte lang ni Jack na nasa tabi niya sina Tanya at Yvonne, wala siyang choice kundi pigilin ang kanyang kamay. Talagang may lakas ka ng loob, punk, sabi niya. Hindi mo pinangarap na iligtas ang aking reputasyon. Talo ka, babayaran mo, yan lang ang logic na sinusunod ko. Mali ba ako? Sabihin na nating ako ang natalo ngayon at sinabi ko sa iyo na nagbibiro ako, hindi ko akalain na mabibitawan mo ako. Hindi man lang natakot si Jack habang hawak niya ang tingin ng Young Master. Siya ay may nagninangas na aura na hindi gaanong taglay sa kanila. Natigilan din si Yvonne sa nakita. Napakalaki ng pagkalalaki ng lalaking ito sa kanya. Kahit sino pang bodyguard mula sa pamilya Drake ay matagal nang nagsumite. Pagkatapos ng lahat, bilang isang bodyguard lamang, ang isang tao ay palaging mag-aalala na ang iba ay unti-unting magsisimulang maghiganti sa kanila. Tumangging gumalaw si Jack at tumabi sa kanya sina Yvonne at Tanya. Napatras si Young Master Wilson sa isang sulok. Mabilis siyang bumalangkas ng planong pagtakas. Ano naman dito? Bibigyan kita ng $2 milyong at makakalimutan natin na nangyari ito, alok niya. 2 milyon. Natigilan si Jack. Young Master Wilson, hindi mo ba minamaliit ang iyong sarili? Hindi ko alam na napakaliit ng iyong reputasyon. Umaibot ang mga sulok ng bibig ni Young Master Wilson. Ang maliit na punk na ito ay seryosong lumampas sa kanyang mga hangganan. Muli siyang nag-isip bago siya muling nagsalita, how about this then? Ang hiyas na nakita ko ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 7 o 8 milyong dolyar. Paano kung ibibigay ko sa iyo? Dahil dito, hindi naiwasang mapatingin sina Tanya at Yvonne kay Jack.
Kung hahayaan niyang makatakas si Young Master Wilson sa pagkakataong ito, hindi lang siya kikita ng target sa kanyang likuran, kundi makakakuha siya ng 7 o 8 milyong dolyar. Ito ay isang mabigat na halaga ng pera. Ipinapalagay nila na papayag si Jack sa deal na ito. Kahit sinong ibang tao ay matagal nang nag-snap up nito. Ang 7 o 8 milyon ay wala sa akin. Bigyan mo ako ng 1 bilyon at pagkatapos ay mag-usap tayo. Kabanata 352. 1 bilyon. Marami sa mga tao ang huminga ng malalim nang marinig nila ito. Itinulak lang ito ng bodyguard na ito sa puntong ito. Alam ba niya kung magkano ang pera ng 1 bilyon? Siya ay may lakas ng loob na humingi ng 1 bilyon. Higit pa rito, magiliw na inalok ni Young Master Wilson ang gemstone na kabibili lang niya, na nagkakahalaga ng humigit kumulang 7 o 8 milyong dolyar. Iyon ay isang magandang deal sa sarili nitong. Magkano kaya ang kikitain ng isang bodyguard lang? Nagsalita siya na para bang marami siyang pera. 1 bilyon. Hindi ka lang ba nakakadiri? Bakit hindi ka pumunta at ikaw mismo ang magnakaw nito? Tinitigan siya ni Young Master Wilson na para bang isa siyang baliw, isang mapang-asar ng ngiti na unti-unting namumuo sa kanyang mga labi. "Oh, alam ko kung bakit kailangan mo ng maraming pera ngayon," sabi niya. "Kanina mo pa pinag-iisipan hanggang sa nabaliw ka, hindi ba? Malapit na ang ika-70 na kaarawan ng iyong pinakamamahal na Lolo Taylor, at itataboy ka sa mga Taylor kung hindi mo mabayaran ang 40 milyon na ipinangako mo. At saka, kailangan mong makipaghiwalay kay Selena Taylor, di ba? Hindi pwede. Ang lalaking ito ay asawa ni Selena Taylor. Ma'am. Nabalitaan ko na siya ay isang military vet, isang bayani sa digmaan. Tatingin ko siya ang nagligtas ng araw sa insidente sa zoo. Nagsimulang kumalat ang mga bulungan sa mga tao. Itong lalaking ito ang definition ng tunay na lalaki, at hindi rin siya masyadong masama sa isang tao. Itinaya niya ang kanyang buhay sa frontline upang tayo ay mamuhay ng matiwasay. Ang aking anak, sa kabilang banda, ay hindi na nakabalik, nananjes, mamantong hininga ang isang matandang lalaki mula sa karamihan ng maalala niya ang kanyang anak na nasawi sa frontlines. Tumingin si Jack sa matandang lalaki bago tumingin sa gemstone sa harap mismo ni Young Master Wilson. "Sige. Hahayaan kitang magkaroon ng kaunting dignidad ngayon." Kinuha ni Jack sa kanya ang gemstone. "Kukunin ko ang gemstone para hindi ka na lumuhad at tumahol na parang aso. As if you would dare do something like that." Agad na sumingit ang bodyguard ni Young Master Wilson na puno ng katapangan. Gustong-gusto ni Yvonne na makitang tumataho si Young Master Wilson na parang aso at inisip niya na magiging matatag si Jack sa ideya, ngunit hindi niya inaasahan na madali itong makumbinsi. Hindi na kailangang sabihin, hindi siya nasisiyahan sa kinalabasan. Pagkatapos ay tumingin siya sa nagyayelong lavender jadeite. "Jack, sinabi mo na ibibigay mo ito sa akin pagkatapos mong mabuksan ito," sabi niya sa kanya. "Sigurado ka bang hindi ka magsisisi?" Naging hyper-attentive ang crowd nang marinig nila ito. Ang hiyas na ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 20 hanggang 30 milyon. Talaga bang ibibigay ito ni Jack sa kanya? Siyempre, hindi gaanong mapagkakatiwalaan si Jack kung pipiliin niyang kainin ang kanyang mga salita, ngunit maiintindihan siya ng karamihan. Marami sa kanila ang pipiliin na gawin din ito. Ito ay isang bagay ng 20 hanggang 30 milyong dolyar pagkatapos ng lahat. Gusto lamang ni Yvonne na makita ang kanyang tugon, wala siyang intensyon na angkinin ito bilang sarili niyang pag-aari. Kung tutusin, 300,000 lang ang naibigay niya, ngunit ang hiyas na ito ay nagkakahalaga ng higit sa 100 beses na higit pa kaysa doon. Higit sa lahat, pinayuhan niya si Jack na huwag piliin ang batong ito. Paano siya magkakaroon ngayon ng anumang bagay? Hinding-hindi na ako babalik sa aking salita, walang pag-aalinlangan niyang tugon, at ito ay isang hindi inaasahang tugon. Alam ng sino mang nakakakilala sa akin na ako ay isang tao ng aking salita. Pagkasabi niya nun ay naglakad siya palapit sa matanda. "Namatay ang iyong anak sa larangan ng digmaan." Tumango ang matanda, may mapait na ngiti sa labi. "Tama iyan. Mayroon akong isang anak na lalaki at isang anak na babae. Ang aking anak na lalaki ay nagpalista sa kanyang sarili sa hukbo, ngunit sino ang makakaalam na hindi ko na siya makikitang muli?
Ngayon, ako lang at ang aking anak na babae, ang namumuhay sa aming buhay. Nagpakawala siya ng pagod na buntong hininga, sinimula ng pula ang kanyang mga mata. Gayunpaman, bayani ang anak ko dahil namatay siya sa larangan ng digmaan. Paano tayo mabubuhay sa gayong kapayapaan kung wala ang kanilang mga sakripisyo? Naniniwala ako na iyong mga nasa militar ay mauunawaan ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, itinulak ni Jack ang batong hiyas patungo sa matanda. Wala akong magagawa para sa iyo, ngunit ang hiyas na ito ay nagkakahalaga ng ilang milyon. Kunin mo ito bilang aking handog ng pasasalamat. Ano, natigilan ng karamihan nang makita nila ito, at naantig ang mga puso sa sandaling iyon. Napakagandang regalo mula sa dating sundalo hanggang sa pamilya ng isang martir. Binata, ito, napakahalaga nito. Hindi ko matatanggap ito. Kabanata 353. Lalong namula ang mga mata ng matanda, nagsimulang mamuo ang init sa kanyang dibdib. Kailangan mong tanggapin ito. Ito ay isang tanda ng aking pagpapahalaga, at naglalaman ito ng mga puso ng lahat ng mga sundalo ng ating bansa, giit ni Jack, time time sa kanyang panghihikayat. Sige. Maraming salamat. Damhilog ang mga mata ng matanda. Dahan-dahan niyang kinuha ang gemstone sa mga kamay ni Jack. Naglalaman ito ng puso ng lahat ng mga sundalo sa ating bansa. Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo ngayon. Kahit na ang isang general ay hindi magbubuga ng ganoon kabulaklak na kalokohan. Napangiti ng malupit na ngiti si Michael na nakatayo sa gilid ng marinig ito. Nagsasalita ka na para kang isang Diyos ng digmaan. Panunuyan niya sa sarili. Salamat. Gusto ng matanda na lumuhod, ngunit pinigilan siya ni Jack. Mabilis na pumunta ang matanda sa malapit na tindahan para ipagpalit ang jadeite sa pera. Hanggat naibenta ito sa medyo murang presyo, maraming broker ang handang bumili ng mga gemstones. How generous of you, giving something worth 7 to 8 milyon away just like that. Bakit hindi mo itago ito para sa iyong sarili? Kung ibibigay mo ito kay Lolo Taylor, hindi ka gaanong mahihirapan ang mga Taylor dahil halos 10 milyon ang halaga nito. Well, muntik na. Pero mas mabuti na kaysa wala kang mabili kapag sumapit ang kaarawan niya. Umisi si Michael nang makaharap si Jack. Hindi mo kailangang pawisan ang sarili mo sa bagay na ito. Gayunpaman, pinapahintulutan kita ng may babala. Huwag mo nang isipin ang pagkakaroon ng aking babae. Baka pagsisihan mo ang lahat kung hindi, at huli na ang lahat. Tinitigan ni Jack ang ibang lalaki. Hindi man lang niya nakita si Michael bilang isang banta. Kawili-wili. Tinatakot mo ba ako? Tumawa si Young Master Wilson. Tama, babae mo na siya. Ngunit kung hindi mo mailabas ang ipinangakong 40 milyon noong ika-70 kaarawan ng matanda, masisipa ka sa pamilya Taylor. Nag-click si Michael sa kanyang dila. Mapipilitin kang hiwalayan siya, at kung hiwalayan siya, hindi ba siya malayang gawin ang gusto niya? Hindi siya magiging babae mo kung ganoon. Maghintay ka lang. Hindi mapakali si Jack sa ibang lalaki. Tumingon siya kay Tanya. Miss Tanya, ipagpatuloy ba natin ang pamimili o babalik na tayo ngayon? Wika niya, bumagsak pabalik sa kanyang poster ng bodyguard. Bumalik na tayo. Hindi namin maaaring kaladkarin tulad ng isang malaking batong pangalahas sa paligid sa amin. At saka, may gustong bumalik at suriin ng maayos ang bato sa bahay. Umiti si Tanya at sumulyap kay Yvonne. Gustong-gusto ni Yvonne ang mga bato sa pagsusugal, at mas minahal niya ang jadeite. Bumalik na tayo. Jack, dalhin mo ito pabalik sa kotse. Masyadong mabigat para sa akin. Isang napakatamis na ngiti ang binigay ni Yvonne kay Jack. Binigyan siya ng lalaking ito ng isang mahalagang bagay. Wala na siyang pakialam sa pangyayari kahapon. Madaling kinuha ni Jack ang gemstone, at naglakad ang tatlo patungo sa kotse. Doon lang ay mukhang may naisip si Yvonne nang nasa kalagitnaan na sila ng sasakyan. Jack, bibigyan mo ba talaga ako ng ganoong mahalagang bagay? Sabi niya, hindi mabasa ang ekspresyon. Don't tell me na gusto mo ako at gusto mong makasama ako. Sinabi ko sa iyo na hindi ako gaanong interesado sa isang lalaking may asawa tulad mo. Huwag makakuha ng anumang ideya. Kabanata 354. Bahagyang nahiya si Jack.
Ivan ay nasa ilalim ng impresyon na siya ang hinahangad ng bawat lalaki. Ngayong napag-isipan niya ito, ang kanyang mga aksyon ay medyo kaduda-dodang. May iba pa bang mamimigay ng isang bagay na nagkakahalaga ng 20 hanggang 30 milyon? Isa pa, maganda si Ivan, at maganda ang kanyang figure. Hindi niya sinasadyang nakita rin niya ang figurang iyon kahapon. Kaya malamang na naghinala siya na mayroon itong hindi magandang intensyon sa kanya at gusto niyang makasama ang kanyang mabuting panig sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng gayong regalo. Ito ay tiyak na isang makatwirang teorya. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Jack. O huwag kang mag-alala, wala akong anumang ligaw na ideya tungkol sa iyo, tiniyak niya. Ikaw ang nagbayad nito, at sinabi ko na rin na ibibigay ko ito sa iyo kahit anong lumabas habang nagbabayad ka. Hindi ako bumabalik sa aking salita bilang lalaki. Huminto siya sandali dito bago nagpatuloy. Kunin mo na lang ito bilang paghingi ng tawad sa aksidente kahapon kung talagang hindi ka komportable sa pagkuha nito. Sa totoo lang, wala naman siyang ginawang mali kahapon. Sa katunayan, hindi niya isinara ang pinto at dirdiretsong lumabas ng banyo. Gayunpaman, siya ay isang babae. Bahagyang nanghihinayang si Jack dahil doon. Agad na uminit ang pisngi ni Ivan nang marinig ang sinabi nito. Hindi niya alam kung bakit biglang sumagi sa isip niya ang pangyayari kahapon. Isa pa, pakiramdam niya ay hubot-hubad siya nang tumingin sa kanya si Jack sa sandaling ito. Pinahiya siya nito nang walang katapusan. Inilibot niya ang kanyang mga mata sa kanya. Anong ibig mong sabihin wala kang ideya tungkol sa akin? Ganon na ba ako kakulit? Mabilis na tumahimik si Jack at nagpa siya na maging mapurol. Maganda ka, pero may asawa ako, at sa tingin ko, mas maganda siya kaysa sa iyo. Tiyak na hindi ako magkakaroon ng anumang ligaw na ideya. Ikaw. Galit na galit si Ivan kaya napatapak ang paa niya. Ano ang ibig niyang sabihin? Sinabing maganda siya ngunit hindi gaanong maganda kaysa sa kanyang asawa. May paa talaga sa bibig niya. Hindi ba niya kayang subukang makipag-sweet talk sa isang babae? Bukod pa rito, mas bata siya kay Selena, at siya ay may kaakit-akit na katawan. Paanong maihahambing ang babaeng iyon sa kanya? Maghintay ka. Bakit namumula ang mukha mo, Ivan? Anong ginawa sa'yo ni Jack kahapon? Mabilis na napansin ni Tanya ang isang bagay, at nagtanong siya kaagad nang may nakita siyang kakaiba. Ay, wala lang. Biglang nagpanik si Ivan. Hindi niya alam na magsalita ng ganito. Madalas siyang nagsusuot ng sexy na pananamit at maging ang kanyang mga palda ay masyadong mahayag kung minsan, ngunit siya ay isang konserbatibong babae sa personalidad. Hindi pa siya nakipagrelasyon at hindi man lang nakahawak sa kamay ng isang lalaki. Pero sa tingin ko may nangyayari din sa inyo. Tinitigan sila ni Tanya, naghihinala. Siyempre, magkadikit ang mga labi ni na Jack at Ivan. Wala siyang magawa kundi sumuko. Hindi nagtagal, nakarating na rin sila sa bahay ng pamilya Drake. Sa isang kotse na nakaparada sa tapat ng kalye, napansin ni Luca at ng iba pang bodyguard na bumalik na si Jack. Bumalik na siya. Kuya Luca, medyo gabi na. Malapit na sigurong makaalis sa trabaho ang punk na iyon. Dumating ang ating pagkakataon sa sandaling umalis siya sa trabaho. Nagsalita ang isang bodyguard. Tama iyan. Dapat nating mahuli ang beastard na ito. Tumanggaw si Luca. Ang aming batang miss ay hindi magiging ganoon kalubha ngayon kung hindi niya pinakain ang kanyang mga kroten. Hindi nila akalain na pagkaraan ng ilang sandali. Makikita nila si Jack na nagmamaneho ng sasakyan ng mag-isa. Ang beastard na iyon ay nagmamaneho talaga ng Porsche. Medyo maaga pa para umalis siya sa trabaho. Alas 4:30 pa lang, nakalabas na siya. Nang makita ito, agad na isinagawa ni Luca ang plano. Halika, sundan natin siya, wika niya. Pag-iisipan natin na hulihin siya mamaya kapag itinigil na natin ang sasakyan niya. Sa isang pagkakataon, ang mga bodyguard ng pamilya George, na may bilang na higit sa 10, ay sabay-sabay na bumaba, naglalakad patungo kay Jack. Kabanata 355. Inirang ako sa gate paglabas ko. Parang ang tagal mo na akong hinintay ah. Napawi ang mga labi ni Jack sa isang walang halong ngiti nang bumaba siya ng sasakyan. Ahem. Sana hindi ka mag-isip pero sasama ka sa amin ngayon. Tumawa si Luca, dumiretso sa paghabol. Talaga.
Saan? Tanong ni Jack. Ang tirahan ng pamilya George. Pinakain mo ang aming mga batang Miss Protons, kaya wala kang pagpipilian kundi sumama sa amin. Wala ni isa sa mga miyembro ng pamilya mo ang maliligtas kung may mangyari sa batang Miss. Tumingin si Luke kay Jack. Alam niyang ang Punk ay malamang na isang bihasang manlalaban, hindi sana na-recruit si Jack bilang bodyguard para sa pamilya Drake kung hindi. Gayunpaman, mayroon silang mga numero sa kanilang panig, at sila ang mga bantay ng pamilya George, kaya hindi sila nanginig kay Jack. Normal na tugon iyon, ang sagot ni Jack, ngunit agad na kumunat ang kanyang noo. Anong ibig mong sabihin? Kinuha mo na ang pamilya ko. Ano sa tingin mo, Punk? Tumawa ang isa sa mga bodyguard. Dami-miss lang namin kayo ng asawa mo, but never mind your wife. Siya ay isang manager sa kumpanya ng pamilya Drake, kung tutusin. Mas mahalaga ka, naglakas loob ka bang kunin ang pamilya ko? Ang tapang mo, nagdilim ang ekspresyon ni Jack. Biglang nanlamig ang paligid. Tingnan mo, ayaw din naming magtaas ng kamay laban sa kanila, Pump. Tumama ka na lang sa amin ng tahimik. Inisip ng bodyguard na kontrolado na nila ang sitwasyon at ngumisi kay Jack. Malinaw na wala siyang iniisip tungkol sa ibang lalaki. Ito ay sa iyong pinakamahusay na interes na ang aking pamilya ay hindi nasaktan. Hindi lang ikaw ang sasama sa kanila sa libingan kung hindi, at kahit tapos na ako sa lahat ng George. Hindi pa rin sapat ang mga katawan. Tumigas ang mga katangian ni Jack, pumulupot ang kanyang mga daliri sa mga kamao. Nakausap ka namin ng maayos. Sa palagay mo ay isang uri ng big shot ka ngayon. Mukhang seryoso mong minamaliit kaming mga bodyguard ng Georges kung hindi ka namin tuturuan ng leksyon. Siyempre, ang mga Drake ay mas makapangyarihan kaysa sa mga George sa mga tuntunin ng pinansyal at material na kayamanan. Ngunit walang nagsabi na ang mga bodyguard ng mga George ay hindi makakalaban sa mga bodyguard ng mga Drake. 2 o 3 lalaki ang umikot kay Jack, handang hampasin siya. Naku, wala na silang pagkakataong mag-strike muna nang bumusina si Jack. Lumipad ang kanyang mga kamao, at sa isang iglap, ang 3 bodyguard ay nasa sahig, dumura ng dugo. Hindi ka karapat-dapat na ilagay ang iyong sarili sa parehong pedestal gaya ko. Malamig na pinandilatan ni Jack ang mga lalaking namimilipit sa sahig at umuungol sa sakit. Dala niya ang hindi mapag-aalinlangan ng aura ng isang taong nasa itaas nila. Natigilan si Lucas sa kanyang kinatatayuan. Si Jack ay kumilos ng napakabilis, hindi na siya makatingin ng mabuti at nasa sahig na ang kanyang mga kampon. Masyadong nakakatakot ang isang taong tulad nito. Sa isang iglap na wala lahat ng tiwala niya kanina. Pupunta ako sa tirahan ng pamilya George, ngunit hindi mo ako pipigilan. Pumaway si Jack kay Luca at sa iba pang bodyguard. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono ni Luca. Mabilis niyang sinagot ang tawag. Luca, may nagawa na ba kayo ng mga guards mo? Boses ni Mr. George mula sa kabilang linya. Si Jack ay isang milagrong doktor. Ang aming anak na babae ay ganap na maayos na ngayon, at siya ay nasa mabuting kalooban. Dagdag pa, talagang nabawasan siya ng 15 kilo. Kailangan mong anyayahan si Jack at ang kanyang asawa ng maayos. Sila ang ating mga tinitingalang bisita. Nagsalita siya. Oh, tama iyan, dagdag ng patriarka. Nagbook na ang mayordoma namin ng hotel, ang 6-star Dynasty Hotel. Ang sulok ng bibig ni Luca ay nagsimulang kumaibot sa galit ng marinig ang lahat ng ito. Bakit hindi siya tumawag ng 1 o 2 minuto kanina? Ngayon, mukhang hindi masyadong masaya si Jack. Kabanata 356. Kuya Luca, anong gagawin natin? Parang sobrang lakas ng Beastard. Tinanong ng isa sa mga bodyguard ng pamilya George si Luca pagkatapos niyang ibaba ang tawag. Halata namang nagdulot ng takot sa kanila ang ginawa ni Jack noon. Pamantong hininga si Luca at lumapit kay Jack. Bahagya siyang yumuko. Paumanhin, Miracle Dr. White. It's all a misunderstanding, paghingi niya ng paumanhin. Tumawag lang sa amin ang aming amo at sinabing napakagaling ng batang Miss. Sa katunayan, kabuoang 15 kilo ang nabawas niya ngayon. Espesyal niyang sinabi na ililibre kanya at ang iyong pamilya sa hapunan. Nakapag-book na kami ng hotel.
Nagsimula na ring yumuko ang mga natitirang bodyguard nang marinig nila ito. Humihingi kami ng paumanhin, Miracle Dr. White. Tigaw nila kay Jack. Si Jack ay natigilan, ang kanilang mga saloobin ay ganap na nagbago sa isang kisap mata. Higit sa lahat, napakaraming tao ang nanonood sa kanila. Ang pagiging tinatawag na Miracle Dr. White ay nakakuha ng kaunting pansin kaysa sa kung ano ang gusto niya. Wala siyang nagawa kundi ngumiti. Ayos lang basta hindi masaktan ang pamilya ko. Huwag mo akong tawaging Miracle Doctor, hindi ako isa sa una. Nakita ko lang na medyo sobra sa timbang ang batang mismo at tinulungan siyang mawala ito. Nagulat ang mga tao. Napakadali nitong sinabi ng lalaking ito. Tulungan siyang magbawas ng timbang. Kung ganoon lang kadaling pamayat si Sharon George, hindi sana tatagal ang isyo hanggang ngayon. Napakaraming doktor ang nakita niya, napakaraming dietitian. Ang bawat isa ay nagpasya na ang kanyang labis na katabaan ay isang sakit na walang lunas. Pagkatapos niyang pag-isipan ng kanyang mga iniisip, nagtanong si Luca, Miracle Dr. White, hindi. Mr. White, magkakaroon ba ng anumang komplikasyon kung pamayat siya ng ganoon kalaki sa maikling panahon? Makakaapekto ba ito sa kalusugan ng batang si Miss? O huwag kang mag-alala, hindi magkakaroon ng anumang komplikasyon. Higit pa rito, hindi na siya babalik sa kanyang unang timbang at ang kanyang balat ay magiging malambot at malusog. Confident na nagsalita si Jack. Oh, ang galing niyan. Nakahinga ng maluwag si Luca. Noon, nag-imbite kami ng mga tinatawag na profesional upang tulungan ang aming mga batang miss na magpapayat. Nakasamaang palad. Hindi lamang nahirapan siyang mawala ng 2 o 3 kilo, ngunit tumataas pa siya ng higit sa 10 kilo pagkaraan ng ilang araw. Sa kabila ng lahat ng iyon, inagaw mo ang pamilya ko. Hindi kita mapapatawad dahil lang sa paghahapunan mo. Ang iyong Panginoon ay kailangang humingi ng tawad sa aking pamilya at humingi ng tawad sa kanila. Seryosong sabi ni Jack pagkatapos niyang isipin iyon. Huwag kang mag-alala, huwag kang mag-alala. Tiyak na hihingi ng tawad ang aming amo. Be reasonable people, paniniguro ni Lucas sa kanya. At saka, ginawa niya ito dahil nag-aalala siya sa kalusugan ng batang si Miss kung may mga komplikasyon na mangyayari. Taka lang niya pansamantalang inagaw ang mga kamag-anak mo. Tinisigurado ko sa iyo na hindi namin sila tinutukan ng daliri. Hinayaan na lang namin silang magpahinga sa tirahan ng mga George. Napansin niya na talagang hindi isang run-of-the-mill bodyguard si Jack. Masyado siyang mabilis sa kanyang mga paa. Malamang na hindi siya tatagal ng higit sa 3 segundo kung sa halip ay inawi niya ang lalaki. Bukod dito, napakaraming dietitian at doktor ang hindi nakagagamot sa batang miss, gayunpaman, tinulungan ni Jack si Sharon na magbawas ng 15 kilos ng ganoon lang. Kung hindi siya isang miracle doctor, ano siya? Napakahusay ng lalaking ito sa pakikipaglaban at sa medisina. Siya ay kahit anong ngunit normal. Doon ay gumawa si Luke ng isang tala sa isip. Sasabihin niya sa master ng pribado na si Jack White ay hindi na matawid kapag sila ay bumalik. Kung tutuusin, mas makabubuti kung makapagtatag sila ng magandang relasyon sa kanya. Sige, hahayaan ko muna kayo at maghapunan. Gusto kong tingnan mabuti at tingnan kung binubuli mo ang pamilya ko. Sumangayon si Jack pagkatapos niyang pag-isipan ito. Hindi pwede. Siyempre hindi, halos malugmok si Lucas sa ginhawa. Walang kahit isang kalmo ang natamo kay Fiona o sa iba pa bago siya dumating sa tirahan ng pamilya Drake. Inaasahan niya na ang Panginoon at ang iba pang mga gwardya ay hindi nagtaas ng isang daliri laban sa kanila habang siya ay wala. Si Jack ay isang bodyguard lamang, ngunit sa kanyang antas ng kasanayan sa kanyang mga kamao, ang Georges ay magkakaroon ng mapait na tagumpay kung sila ay lalaban. Iyon ay sa pag-aakalang maaari silang manalo. Kabanata 357. Maingat na nagpaplano, inutusan ni Luca ang 2 pang bodyguard, kayong 2. Sunduin mo si Miss Selena sa kumpanya niya. Dapat magalang ka at tretuhin mo siya ng mabuti, naiintindihan mo ba? Sa sandaling ito, naisip ni Jack ang kanyang pinakamamahal na anak na babae. Oh, tama. Hindi mo naman inagaw ang anak ko, Kylie, di ba? Nagsalita siya. Kung natatakot siya dahil sa iyo, malalagay ka sa malubhang problema.
Pagkatapos ng lahat, si Kylie ay lampas lamang ng kaunti sa 4 na taong gulang, ayaw niyang matakot at matroma siya sa ganoong inosenteng edad. Bueno, noong pumunta kami sa bahay mo, wala kaming nakitang maliit na babae, kaya hindi namin pinunasan muli ni Luca ang malamig na pawis sa kanyang noo. Sa kabutihang palad, hindi nila inalis ang anak na babae habang ito ay pumapasok sa paaralan. Kung hindi, magagalit ang hindi masaway ngunit misteryosong lalaking nasa harap niya. Kahit na ang pamilya George ay puwisent, tiyak na hindi magandang ideya na bigyan si Jack ng umbok. Sige, sasunduan ko muna ang anak ko bago pumunta sa tirahan ng pamilya George, nagpa siya si Jack bago bumalik sa kanyang sasakyan. Hindi na nagpatuloy, mabilis na inutusan ni Luca ang kanyang mga nasasakupan na gumawa ng paraan para kay Jack. Bilisan mo at ilipat mo ang sasakyan. Gumawa ng paraan para kay Mr. White. Samantala, sa tirahan ng pamilya George, wala nang kumagulam na sikmura si Sharon at ayaw na niyang bumisita muli sa palikuran. Tila naubos na ang bisa ng tableta at muling naging masigla si Sharon. Ang pinakamalaking kinalabasan mula sa lahat ng nangyari ay nabawasan si Sharon ng higit sa 15 kilo at tumitimbang lamang siya ng halos 70 kilo sa sandaling ito. Kung hindi nila ito nakita sa kanilang sarili, hindi maniniwala sina Mr. at Mrs. George. Ang babaeng nasa harapan nila ay naging isang kaakit-akit at magandang binibini. Ito ang kanilang anak na babae. Ang mga damit ni Sharon ay halatang mas malaki at maluwag na ngayon dahil siya ay pamayat ng husto. Naligo siya at nakita niya ang sarili niyang lumang palda na dati niyang suot noong mas slim pa siya noon para palitan. Wow! Ngayong pamayat ng husto si Miss Sharon, maislan at matatalas ang kanyang mga katangian. Napaka-charming niya. Kung magpapatuloy ito bukas at sa makalawa, napakaganda ni Miss Sharon. Pumulwak sa bibig niya ang mga papuri ni Fiona kay Sharon habang nakatingin sa kanya. Gayunpaman, sa loob-loob niya, nakahinga siya ng maluwag. Ang ulo ni George, sa kabilang banda, ay nakaramdam ng paumanhin kay Fiona at sa iba pa. I'm really sorry, everyone. Lalo na't hindi ko inaasahan na si Jack, isang veterano, ay napakahusay sa larangan ng medisina. Huminto siya at saka nagpatuloy, sana mapatawad mo ako sa ginawa ko ngayon. Nako, pinatawad na lahat. Inimbitahan mo na kami sa isang 6-star hotel para sa isang marangyang hapunan. Paano tayo magiging hindi mapagpatawad? Nakangiting tugon ni Zina. Ito ang pamilyang George, isang first-class na aristokrate na pamilya. Siya ay nakatakda habang buhay kung siya ay makakaugnay sa isang miyembro o dalawa sa pamilya. Ang hapunan ay kinakailangan. Nagpaubaya si Master George na may mapait na ngiti. Muli siyang nagsalita sa tonong nag-aalala ako kay Jack na hindi siya magiging masaya tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, hindi siya humingi ng isang sentimo mula sa aking anak na babae, ngunit binigyan niya siya ng isang mahiwagang tableta upang matulungan ang aking anak na pamayat. Wala naman talaga. Huwag maging abala. Nakikinig siya sa akin, at hindi siya magagalit kung hihilingin kong huwag. At saka, mayroon bang magulang sa mundong ito na walang pakialam sa kanilang mga anak? Takot lang sina Mr. at Mrs. George sa masamang mangyari kay Miss Sharon. Ang ngiti sa mukha ni Fiona ay isang harapan lamang, siya ay nakamamatay na takot sa simula. Lalabas na tayo para maghapunan, at baka hindi ka komportable na maglakbay dito at doon dahil wala kang sasakyan. Marami kaming sasakyan sa aming garahe, at ang ilan sa kanila ay nananatili lang sa garahe ng walang bayad. Paano kung pumili ka ng dalawa sa kanila? Natahimik si Master George matapos pag-isipan ang kanyang mga iniisip. Ang dalawang kotseng ito ay kumakatawan sa aking taos-pusong paghingi ng tawad. Ano sa tingin mo, Mr. George, masyado kang magalang at mabait sa amin. Nagkataon na ang aking anak at ang kanyang kasintahang si Zina ay parehong may lisensya sa pagmamaneho ngunit walang sasakyan. Maraming salamat, pulyo ni Fiona sa tuwa, ang kanyang mga mata ay lumiwanag sa isang iglap. Kabanata 358. Sa isang kisap mata, nakatayo si Fiona at ang iba pa sa harap ng isa sa mga garahe ng pamilya George.
Nang iangat ang mabibigat na metal na pinto, nakita nila ang kanilang mga sarili na harap-harapan ng mga masaganang at marangyang branded na mga kotse. Bentley, Porsche, Ferrari, at maging ang Rolls-Royce. Bukod, ang ilan sa mga ito ay bihira at limitadong edisyon. Bawat isa sa kanila ay may imperial at tanyag na aura tulad ng isang mapagmataas na pinuno. Pwede. Pumili din ba ako ng isa? Akin ba ito pagkatapos kong kunin? Medyo nabalisa si Zina, hindi niya inasahan na ang kanyang mga pagpapala ay darating ng ganoon kaagad. Bigla siyang natouch sa desisyon niyang makipag-date kay Ben. Siya bilang isang backup ay talagang ang kanyang pinakamahusay na desisyon kailanman. Gayunpaman, sinalungat ni Fiona, paano mo naisip iyon? Kanina lang, sinasabi mong girlfriend ka lang ni Ben, at hindi pa si Taylor. Sa ngayon, hindi sa iyo ang kotse na ito, ngunit maaari mo itong i-drive dahil girlfriend ka ni Ben. Parehong may sariling sasakyan sina Jack at Ate Selena. Kami lang ni Ben ang may lisensya sa pagmamaneho na walang sasakyan. Hindi ba pwedeng ibigay mo na lang sa akin? Ang mapait na pakiramdam ng pagsisisi ay bumabalot sa kanyang ulo sa sandaling iyon. Pagkatapos ng lahat, siya ay desperadong pinutol ang mga relasyon sa mga Taylor upang iligtas ang kanyang sarili kanina. Paano niya malalaman na talagang makakatulong si Jack kay Sharon na magbawas ng timbang? Pinilit niyang ayaw nang ibigay sa kanya ni Fiona ang sasakyan dahil sa nangyari. Gaya ng inaasahan, pumiti si Fiona at sinabing, maaari mong gamitin ang kotse, ngunit akin ang kotse, at kay Ben ang isa. Maaari mong imaneho ang aking sasakyan ngayon habang naghihintay ako sa sandaling makuha ko ang aking lisensya sa pagmamaneho, at gagamitin ko ito pagkatapos. Sa oras na iyon, maaari mong gamitin ang Benz. Higit pa sa sapat na ibahagi mo ang isa sa kanya. Nilunok ni Zina ang kanyang mga luha sa mapait na pagkabigo. Napangiti na lang siya ng mapait sa mga sandaling ito. Sige. Kami ay isang pamilya pa rin, kaya hindi mahalaga kung sino ang nagmamayari ng mga kotse. Buti naman naiintindihan mo. Umalaklak si Fiona. Pumili ng kotse. Master George, maaari ba nating piliin ito? Itong Rolls-Royce. Matagal nang nakatitig si Ben sa isang itim na uwak na Rolls-Royce at nakaramdam siya ng pagkahilo. Talagang, umiti si Master George. Ito ang pasensya ko sa puwersahang pag-imbite sa iyo sa aking lugar. Basta handang patawarin mo ako sa kabastusan ko at huwag mo akong pagsalitaan ng masama sa harap ni Jack. Maaari kang pumili kung alin ang gusto mo. Kahanga-hanga. Master George, talagang karapat-dapat kang maging patriarch ng pamilya George. Gaano ka bukas palad, gaano ka bait. Halos hindi maitago ni Ben ang tumataas na pananabik. Agad niyang tinuro ang isang sasakyan. Eto na. Pipiliin ko ito. Para sa isa pa, pipiliin din natin ang Rolls-Royce. Ulalas ni Zina, halatang panginginig ang boses niya. Kung sakaling magmaneho siya ng Rolls-Royce, agad nitong tataas ang kanyang katayuan sa lipunan. Ang pag-iisip pa lang ay nagdulot na ng kilig sa buong pagkatao niya. Natawa si Master George. Hindi problema. Hayaan mong kunin ko sa iyo ang mga susi ngayon din. Hindi nagtagal ay nakuha niya ang susi ng dalawang sasakyan at ibinigay ang mga ito. Ito ay kamangha-manghang. Makakapagmaneho na rin kami ng ganoon kagandang sasakyan. Ito ay mas mahal kaysa sa kotse ng iyong ate at bayaw. Hindi mapigil ang bumulwak si Zina. Master George, huwag kang mag-alala. Ang aking manugang ay walang iba kundi magaling sa pagtrato sa mga tao. Ginamo niya ang binti ng asawa ko, at ngayon ay ganap na siyang gumaling. Umalaklak si Fiona habang pinupuri si Jack sa harap ni Master George. Nagulat ang pamilya George sa sinabi ni Fiona. Ilang sandali lang ang nakalipas. Nang magbanta sila na papatayin si Fiona at ang iba pa, sinubukan ni Fiona ang lahat ng kanyang makakaya upang itulak ang lahat ng sisihin at responsibilidad kay Jack. Hindi lamang niya kinilala si Jack bilang kanyang manugang, ngunit iginiit niya na si Jack ay isang tagalabas. Ngayong nakita na ni Fiona ang mga pagkakataon at benepisyo, binago niya ang kanyang saloobin, na tinawag si Jack bilang kanyang mahal na manugang. Kabanata 359. Talaga. Gusto kong makilala itong manugang mo noon.
Umiti si Master George bago siya nagpatuloy, "Kayong dalawa, ilabas ninyo ang mga sasakyan sa garahe at iparada ang mga ito sa main gate. Maaari kang magmaneho sa Dynasty Hotel para sa hapunan sa ilang sandali." "Sige. Gagawin natin yan." Tinaben at Zina, na ang bawat selula sa kanilang katawan ay tuwang-tuwa na sumisigaw kamakailan, ay hindi na makapaghintay pa upang subukan ang mga sasakyan. Inaandar nila ang mga sasakyan at ipinarada sa main gate. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Lucas sa tirahan ng pamilya George kasama ang ilang sugatang lalaki. Sa kanilang pagbabalik, pinagamot ni Luca ang kanyang mga nasugatang tauhan bago iniharap ang sarili kay Master George. Tinawag ni Lucas si Master George para tumabi at mamulong sa kanya, "Sir, hindi mo naman sinaktan si Fiona at ang iba pa pagkalabas natin ng residence, di ba?" Pinagbantaan kami ni Jack na sinasabi na kung hinawakan namin ang isang hibla ng buhok ng kanyang pamilya, hindi siya magiging madali sa amin. Ang batang ito ay medyo matigas ang ulo at matapang. How dare he not put the George family in his eyes? Matapos marinig ang iniulat ni Luca, si Master George ay nagsimulang ngumisi. "Kung hindi dahil nagawa niyang gamutin ang kakaibang katabaan ng aking anak, ipapaalam ko sa kanya na walang makakalampas sa pamilya George." Si Master George ay nanunuya. "Hindi biro ang pagiging first-class aristokratikong pamilya natin. How dare this punk threaten the George family? Hindi ba siya masyadong matapang? Ganoon ba kadaling takutin ang pamilya George?" Gayunpaman, ang huling bagay na inaasahan niya ay si Luca, ang head bodyguard, ay sinubukan siyang hikayatin, "Sir, Jack White ay hindi ordinaryong tao. Kaya niyang pagalingin ang kondisyon ng batang si Miss, na nagpapakita na siya ay nagtataglay ng mahusay na mga kasanayan sa medikal. Bukod dito, ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay mas mataas na hindi maikukumpara sa kanya ng walang mga bodyguard na inupahan ng pamilya Drake." "Anong ibig mong sabihin? Ganoon ba siya kalakas?" Ang tampok ni Master George ay naging solemne sa isang iglap matapos marinig ang mga pinalaking pahayag ni Luca kay Jack. "Opo, Ginoo. Napakalakas niya kaya kahit 3 o 4 sa aming mga tauhan ay hindi siya kayang talunin. Isang segundo lang ang kailangan niya para patumbahin sila at wala ni isang pagkakataon para makabawi sila. Frankly speaking, kahit ako hindi ko magawa sa sobrang bilis, sir. Naniniwala akong mas malakas siya kaysa sa akin." Tumigas ang mukha ni Luca habang nagsasalita. Walang maraming tao ang nakakuha ng mas mahusay na kasanayan sa pakikipaglaban kaysa sa ginawa niya sa Eastfield na ito. Anong malakas na tao? Mukhang nag-recruit ng isa pang bihasang bodyguard ang mga Drake. Matapos marinig ito, mabilis na naisip ni Master George ang isang bagay na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. "Ano nga ulit? Tinabi mo bang nag-away na kayo ng mga tauhan mo kay Jack?" Tanong ni Master George. "Natatakot ako na baka magalit siya ng husto dahil ginawa mo ito." Pagkatapos ng lahat, para kay Sharon, si Jack ang kanyang tagapagligtas na tumulong sa kanyang pamayat at magsimulang muli. Ito ay talagang isang masamang hakbang para sa amin upang labanan si Jack. "Sir, ang pangunahing dahilan ay medyo huli na ang iyong tawag sa telepono. Kung tumawag ka 1 minuto mamaya, nakahiga na rin ako sa lupa." Si Luca ay nagpakita ng mapait na ngiti at nagpatuloy, "Gayunpaman, si Jack White ay hindi isang taong hindi mapagpatawad. Mayroon siyang dominante at mapagbigay na aura na dapat taglayin ng isang sundalo. Maaari akong ganap na sumang-ayon dito. Sabi niya basta wala kaming ginawang masama sa pamilya niya, humingi ng tawad sa pamilya niya, at handa silang patawarin kami, ayos lang sa kanya." Kung hindi, puminto sandali si Luca at nagpatuloy, na may tonong nag-aalala. "Kung hindi, huhukayan niya ang ating mga libingan." "Ano?" Ang pagkabalisa ay naghugas kay Master George, natigilan siya sa narinig. Hindi ba masyadong mayabang ang punk na ito? Gaano siya kalakas na nasabi niya ang mga ganyang salita? Matagal na natahimik si Master George bago tuluyang maghiwalay muli ang kanyang mga labi. Nagpasalamat siya sa mga maswerteng bituin na hindi niya sinaktan si Fiona at ang iba pa, nag-effort pa siyang humingi ng tawad dito. Kasabay nito, pinagdudahan niya ang kakayahan ni Jack na talunin ang pamilya George sa kanyang sarili. Kabanata 360. Sabay na natapos ang pag-uusap ni Master George at Luca, dumating si Selena sa mansyon ni George sakay ng kanyang sasakyan.
Ipinarada niya ang sasakyan sa bakuran at kaagad na lumabas ng sasakyan. Nakasuot pa rin si Selena ng kanyang profesional na kasuotan dahil kagagaling lang niya sa trabaho. Ang kanyang aura ay nagmukhang may kakayahan at responsable. Ito ba ang asawa ni Jack? Ang swerte ni Jack na naging asawa niya. Nakikita mo ba kung gaano siya katangi-tangi? Ulalas ng ilan sa pamilya George nang makita si Selena. Ma, okay ka lang. Dumapit si Selena kina Fiona at Andrew at pinagmasdan silang mabuti. She then asked, anong nangyari? Bakit bigla kaming inimbitahan ng pamilya George na maghapunan? Boy, okay lang. Walang nangyari. Nakangiting sagot ni Fiona. Hindi ba tinulungan ni Jack si Miss Sharon para pamayat? Ngayong matagumpay na pamayat si Miss Sharon ng humigit kumulang 15 kilo, si Master George ay labis na natutuwa na inanyayahan niya kami sa hapunan. Ito ang kanyang paraan ng pagpapahayag ng kanyang pasasalamat sa amin. Hindi lang iyon. Ngunit ipinakita rin niya sa amin ang kanyang garahe at pinapili kami ng dalawa sa kanyang mga kotse bilang regalo. Inailan ni Fiona si Selena sa dalawang Rolls Royce habang nagsasalita. Ano sa tingin mo ang dalawang sasakyan na ito, Selena? Tingnan mo, napakabago ng mga ito. Ang lahat ng kanilang mga sasakyan ay mukhang napakabago, sa palagay ko halos hindi nila ginagamit ang mga ito. Tayang ang mga sasakyang iyon na nakaparada sa garahe at hindi ginagamit. Iniling niya sa amin na pumili, kaya syempre kailangan naming pumili ng mga pinakamarangyang. Natigilan si Selena sa sinabi niya. Ito ay Rolls Royce, alang-alang sa Diyos. Umiti siya ng pilit at mamantong hininga. Ma, alam mo talaga kung paano tulungan ang iyong sarili at piliin kung ano ang gusto mo. Siyempre. Lahat sila ay mga mamahaling kotse at hiniling nila sa akin na pumili ng dalawa sa kanila. Bakit hindi ako dapat? Tsaka hindi naman natin nakuha sa pamamagitan ng pagnanakaw o pag-agaw. Ito ay regalo mula sa pamilya George. Bakit hindi natin ito kunin? Hindi kami tanga, parang nagniningning ang mukha ni Fiona. Gagamitin ng kapatid mo at ni Zina ang mga sasakyang ito, at pagkatapos kong makuha ang aking lisensya sa pagmamaneho, ako na ang magdadrive nito. Sabi ni Fiona kay Selena. Zina, agad siyang lumingon at tumingin sa kabilang side nang marinig ang sinabi ng kanyang ina. Noon lamang niya napagtanto na si Zina Jackson, ang sinungaling na ito, ay namamasyal kasama ang kanyang kapatid sa hardin sa kabilang panig. Nagdilim ang mukha ni Selena sa isang iglap. Bakit siya nandito? Ma, hindi mo ba sinabi kay Ben ang nangyari noong araw na iyon? Bakit hindi siya nakipaghiwalay sa kanya? Selena, alam mo kung gaano kamahal ni Ben si Zina. Sa tingin mo, posible bang humingi siya ng breakup? At saka, ipinaliwanag na ni Zina na isa lamang itong hindi pagkakaunawaan. Parehong beses na binalak niya ang mga pagnanakaw ay para sa kanyang kawalang kabuluhan. Nagpakitang tao siya sa harap ng kanyang mga kainuman at na-eavesdrop ng kabilang party sa isang inuman. Sa katunayan, hindi niya sinimulan ang pakikipagtulungan sa kabilang partido. Tagot ni Fiona sa alang-inang tono. Taglit na natahimik si Selena. Ma, paano ka maniniwala sa sinabi niya? Di ka niya nang mahanap niya ang boses niya. Diba nagpaliwanag na si Jack na binigyan ng portion si Zina after the robberies? Ang kanyang tunay na intensyon ay ang pera ng mga Taylor. Nako, ang mga salitang ito ay nagpagalit kay Fiona. She shot Selena a fiery glare and rebuke, kung talagang habol niya ang pera namin, bakit kasama pa namin siya gayong hindi naman kami mayaman at wala man lang? Hindi ba naging loyal siya sa kapatid mo noon pa man? Tsaka, ayaw ni Jack kay Zina in the first place. Hindi naman tayo lubusang makapaniwala sa sinabi niya sa atin, diba? Gayunpaman, ganoon din ang sinabi sa amin ng mga motorbike robbers. Hindi kumbinsido si Selena sa opinyon ng kanyang ina. Palagi niyang naramdaman na may higit pa kay Zina kaysa sa ipinaalam niya na hindi siya mabuting babae. Sa bandang huli, may masamang mangyayari kung patuloy na makakasama si Ben. Iyon ay upang i-frame siya. Matigas ang ulo, kinakampihan pa rin ni Fiona si Zina. Pabayaan mo na lang. Marahil ay may mga paghihirap si Zina na hindi natin alam. Hindi namin lubos na mapagkakatiwalaan ang isang panig na salita ni Jack pagkatapos ng lahat. Wala naman tayo nung bumagsak lahat, diba?
Dahil mahal na mahal siya ng kapatid mo, hayaan mong mailibing ang lahat ng nangyari sa nakaraan. Magpanggap na lang tayo na walang nangyari. Kung hindi ka pa rin nasisiyahan tungkol dito, lahat tayo ay gagawa ng karagdagang pag-iingat sa hinaharap at obserbahan siyang mabuti upang makita kung anong uri siya ng tao. Hindi na mahanap ni Selena ang sarili na makapagsalita pagkatapos noon. 2 beses. 2 beses silang ninakawan, ngunit hinayaan pa rin nila ang bagay na iyon. Gayunpaman, dahil kinuha ng kanyang ina ang panig ni Zina at ang hindi kapani-paniwalang pag-ibig ng kanyang nakababatang kapatid para kay Zina, maaari lamang pumayag si Selena. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.